Yo guys! Welcome back sa ating YouTube channel, and today in this video, i-feature natin yung pickup na yun. That is a Mitsubishi Strada GLX 4x4, and sa video na ito, papakita ko sa inyo exterior features, and interior feature, engine, check din natin yung engine. Oras nga pala guys is 11:27 January 4, nandito tayo sa SM Dasma. Lapag ganan tao kasi umaga pa. Anyway, gusto nyo pumunta rito at pin nyo lang sa Google Maps or sa Waze, SM Dasma. Tapos nandito lang yan sa loob ng SM. And then, ayun yung landmark ko, Quantum. So, dito lang naman yan. Sige, puntahan natin guys. Isahan natin dito sa likod guys. So we still have the rear cam. Then yung kanyang door opener sa likod, which is a chrome. Kita niyo naman, nagmamansya agad ng fingerprint. Pero kagandahan, meron ng susian. Kasi kung naalala niyo guys, diba, nagkaroon din ako ng Strada. Yung Strada ko na 2022 model, wala siyang susian. Hindi ko lang alam sa top of the line na Athlete kung may ganito na. Pero sa current na GLS noon, wala siyang susian. So hindi mo siya malalock, kailangan mo siya pa-installan ng lock. Ngayon ito, meron na siyang susi. So I guess kasama na rin to sa nagla-lock kapag nilalock. Tapos merong badge na Triton. Ano naman texture ni kung bumper, silver bumper, tapos so accents niya, merong small layering, hindi ka ganon dodulas. Wala nga siyang sensor. Oops, bago ko miss, merong third party brake light, tapos ito yung tail light. Medyo maganda na yung tail light dito, may pagka-US ang dating. Kasi ang laki para sa akin na. So halogen siya, halogen brake light, halogen signal lights, and halogen movers. Ganun din dito sa kabila. Previously sa Strada na 2022, ang kanyang reverse light nandito lang or nandun sa kabila. Hindi ko lang maalala. Yun yung naka-install sa isang part ng reverse light. So iisa lang yung ilaw. Akala nyo iba pondido. Pero ganun talaga siya eh. Ang tawag nila doon is Euro Design. So pag bumili kayo ng GL X or Titan, yan. Sorry guys, yun ang mabanggit ko Strada. Anyway, ito nakikita nyo, kasama na to. Meron ng bed liner, which is sa ibang brand hindi pa included yan. Merong anchors, 4, 2, 3, 4. At yan ang makikita nyo dito sa likod guys. Check natin itong gilid. So malapad na siya oh. Merong lining dito para lang hindi masyadong boring tingnan. Same goes with this. Ito yung ilalim ng body, naka-leaf spring siya. Ayan yung reserve tire, ayan yung suspension. So pagdating naman sa tires, gumagamit si Triton ng 265/60 rim 18. Tapos across dito merong same texture ng bumper sa likod, parehas lang. Pagdating naman sa pintuan, gumagamit ng chrome door handles. Same goes with this. Nandito yung susian. So wala siyang button dito to open the car. I think sa GLS yun, pataas na variants. Dito sa GLX, para ito yung base model noon eh. Meron pang mas mababa sa GLX, which is yung GL. Alam niyo guys, bago ko nga palang ituloy, gusto ko sanang i-extend to eh. Kaso walang baterya yung sasakyan. So hindi ko siya may extend eh. Ayun, unfortunately. Pero chrome side mirrors, tapos may repeater dito. Very bare ang datingan. Pero merong naman lining dito para hindi naman masyadong malungkot yung itsura. Yan. Pagdating naman sa harap, laki pa din ng hood niya. Yung mataas siya tingnan guys. Naalala ko to doon sa dating Strada itong part na to. Kasi ito medyo iba na yung design eh. So ito, pag coveran ko siya, parang ito yung dating Strada, di ba? Matte black na kulay na grill. Plastic siya. Hard plastic. Tapos naka-emboss na siya dito. Yung grill naman guys, so simple lang yung design niya. So parang nakasunod dito sa ng Mitsubishi logo, paslant. Kita mo na kagad yung horn niya. Ayun no, yung horn. So sa laki nito guys, I'm sure yung aircon nito maganda rin. Malakas din magpalamig agad. Kasi ganyan naman no, yung pasok ng airflow maganda. Yan. So this is the DRL. Nandito rin yung turn signals natin. Ito yung headlight which is a halogen, and then fog lamps na halogen. Parehas lang naman yun dyan. Tapos yung wiper ni Strada is, or Triton rather, is
banana type wiper. Buksan natin yung engine. Para buksan yung engine, dito lang naman din yan. Yan guys. So pagdating naman sa engine ni Triton, gumagamit to ng 4N16 2.4 liter turbocharged diesel engine. May maximum power na 183 over 3,500 RPM and na torque na 430 Newton meter of torque. Nakakabit yung battery niyan guys, oh. Lobat talaga siya. Pag nalobat ang unit mo, magiging struggle mo dito is yung pintuan sa likod guys. As I tried it earlier, since hindi to gumagana, hindi ko siya mahila guys. Hindi kaya ng maliit kong daliri. Tingnan nyo, ayaw, hindi abot, ayaw. So, parehas na likod, pintuan sa likod ay hindi mo mabubuksan once na nalobat yung sasakyan. Pero syempre yung harap, pabubuksan mo kasi may susian naman eh. Pero ito likod, open mo naman. May susian naman siya. Alright, punta na tayo sa loob. Alright guys, so pagdating naman sa loob, sinara ko na lang para mas maintindihan nyo ako. Malamang sa malamang yung audio maingay. Pero gaya ng dati, if napakaingay ng audio, hindi ko na mas maintindihan sinasabi ko, di voice over ko na lang, no? So ito ang steering wheel ni Triton. Manipis siya tingnan, sporty look kumbaga. Yan, paano ba tong ilaw ko na to? Ganda yung texture niya eh. Manipis. Yun o. Ganda. Hindi naman siya yung hard plastic talaga. Polyurethane mo yung tawag dito sa material na to. Kasi medyo napipress mo naman siya. So, syempre maganda pa rin to lagyan ng cover. Horn, access for the infotainment. And then nandito yung sa cruise control. Guys, GLX model. Merong cruise control. Sa mga Strada noon na GLX, wala pa yata nun. Only for GLS. Pagdating dito sa gilid, which is sa driver side, maganda. Gusto ko to eh. Gusto ko yung design nito kasi last time hindi naman ganyan, di ba? Chrome or aluminum brush color na door handle, may piano black. Tapos ito is a leather, soft touch leather. Ito rin hard plastic, carbon look. Hindi to sticker eh. I'm not sure. Pero carbon look siya na design for the door. Ito yung lock sa window. Sa driver lang yung automatic up and down. Tapos nandito na yung controls ng side mirrors. Yan. Kapag i-adjust mo kunwari sa kaliwa, pipress mo to, may ilaw na atang lalabas yan, which is this. Saan ba? Ayan o. May mag-i-indicate dyan kung ano yung naka-activate currently. Tapos pwede mo na siya i-adjust. Tapos ito naman yung para sa pag-fold. And then ito naman yung controls for the lock and unlock button ng window. Ay ng pintuan. So meron ditong door pockets, cup holder. Dito sa gitna, combination siya ng analog and digital display. So naka-analog yung speedometer. Yan. Naka-analog yung tachometer, tapos naka-digital yung mga information. So maganda pa rin. It's a mix of modern and conventional type of technology, di ba? Syempre makikita nyo yung sa turn signal. So sa turn signals kasi dati guys, yung pag-on ng fog lamps is yung ginaganon siya. Ito meron na siyang sariling nahawakan mo na siya totally. So parang hindi na siya knob type, yung switch type na siya na i-up and down mo na lang. Tapos dito naman sa right, wipers. So ganun din, parehas lang din ang design. Alright, so sa ilalim naman guys, so wala kayo masyado makikita dito, blanka switches siya. So the only thing that you can see here is this one and this one. So ito yung headlight leveler. Maganda na to para sa sa GLX variant guys. Latch for the fuel, tapos andun yung sa hood. Ang manibela is tilt and telescopic naman. Yan. Alright, pagdating naman dito sa gitna, syempre makikita niyo yung infotainment system na bago na yung design niya, unlike noon na parang nakapasok siya sa dashboard. Ito naman nakalabas naman siya sa dashboard. So para siyang mukhang mukhang aftermarket na design. Yan, bagay. Commonly naman na ngayon ganyan na rin halos ang design eh. Parang nakalabas na siya eh. So, yun nga lang medyo black yung, kung ganito ang view mo, medyo
sagabal to sa view, 'di ba? Nakakapag-test drive na rin kasi ako nito, guys. Hindi naman siya naging sagabal sa paningin ko kasi nandito naman ako sa right side so nakikita ko pa rin yung view doon without me na nababother dito sa head unit. Yan. So ito yung buttons niya. Pwede mong baguhin yung brightness niya according to time. So if it's daytime, mas maliwanag siya. Pag nighttime, medyo mas dim siya. So meron din siyang option for camera. I think that's for the reverse kasi yun na naman namin camera. Alright, so dito makikita nyo guys, meron siyang design ng white stitches or white stitching na soft touch din. Meron din dito. Tapos yung louvers ng aircon, pare-pares naman ng kulay. Aluminum color, aluminum brush color siya. Medyo maliit lang yung ano niya, yung louver para sa gitna. Kasi yung sa Strada dati malaki siya parang ganon. Pero parang maliit ito ngayon. Doesn't compromise yung lamig ng aircon and yung hangin. Ito naman yung controls for the aircon. Yung aircon system niya is single zone automatic. Wala nga lang siyang rear circulator. Yan, only for that athlete. Ito yung sa power socket, rear differential lock kasi 4x4 siya. Type C and Type B. One is a storage for your phone. Yan, hindi siya equipped for wireless charging. So since this is manual, ito naman makikita nyo sa kanyang transmission shift knob siya. Daliwa na reverse, 1, 2, 3, 4, 5. So nandito sa kanan yung reverse ay kaliwa. Yan, so to reverse meron kang ilahin dito, ito. Tapos instead na primera yung papasok sa gear, it will be reverse. Tapos blank switches, and then ito naman yung knob for the 4x4. Easy select yung 4x4 nito Sa athlete, it's super select. And then dito, it's piano block, may cup holders dito, and handbrake. Ito naman yung sa armrest. So sa armrest naman, sakto lang, hindi naman ganun kalalim, hindi ganun kababaw. At marami kang malalagay. Unfortunately, wala siya ditong power socket. Sa Strada na 2022 meron. Ayan. Okay. Ano pa ba na-miss natin? Siyempre dito wala siyang mirror and wala rin siyang ilaw. Pero maganda na yung design ng kanyang ilaw dito. Naku, magkano na naman to guys pag nasira. Alam nyo ba, nag-replace ako dati ng ganito. Inabot ng 1.7 din. 1.7 din yung price ito. Ay hindi, mga nasa 2.5. Ayan, kasa price yun Dito merong mirror pero wala ring ilaw. So ito lang talaga yung aasahan ng passenger kapag kailangan niya mag-refresh. Yan, so ito lang yung ilaw. Sa driving position ko, let's see. Sa height kong 5'4", ito lang yung magiging leg space ko. Malaki naman. Sa ulo ko, ito naman, malaki. So nandito na indicator ng passenger airbag Ganda para kang nasa cockpit ng eroplano. Mimiss ko talaga sa eroplano guys. Yan Dito sa airplane, mag-aano ipe-press mo dito to start the APU, so on so forth. Yan. Sa pa sa nagustuhan ko dito is ito hindi siya air cooled, walang louver para palamigin siya. Pero hindi siya yung bigla may hydraulic siya. Same goes with this. Yan, ulitin ko. Yan. Hindi siya bumabagsak. Alright. So merong grab handle, ayun. Tapos dito, wala. Pero meron doon. Ayan. Siyempre ito rin. Hindi mahirapan sumakay. Pa wala na ako na-miss. Siyempre may speakers dito. Ito pa. So merong ilaw rin naman yung likod. Alright. So sa design naman, okay naman siya. Ayan. Merong cup holders yan Bago ko pala guys makalimutan, naka-access na ako dito sa likod. And to my surprise, nabuksan ko siya by just using this. Kusa na siya bumukas. Pero syempre iba naman siguro to kapag naka-on yung engine. Hindi naman pwedeng ganun lang yun kasi malamang aksidente yung aabutin nun guys, di ba? Merong grab handle dito, nakakulay nitong pillar. Hindi lang siya halata. May side pocket, may pockets ang upuan. Same goes with this. Uy, meron ditong pockets din gaya nung sa expander. Ayos merong sabitan. Tapos syempre ito
power socket tsaka USB socket. Meron cup holder dito. Yan. And ang gusto ko yung seat niya, lambot talaga. Tsaka yung texture, ayan no. Ito yung nagustuhan ko yung texture. So ito yung leg space ko. Ito yung normal driving position ko. Lakasan natin yung ilaw. Yan, normal driving position ko. And then ito naman yung sa aking height. Nakasagad na yung upuan guys. Malaki pa rin naman yung space nya. Ayan. Hindi ka pa rin naman mako-compromise. Hindi ko lang alam sa mas matangkad na average height ng Filipino, mga 5'4", 5'8", yan. Na ano lang ako, nagulat lang din ako, pwede pala to. Kasi kanina guys, sabi ko magiging challenge siya pero hindi pala, sorry buti na lang tinry ko. Ayan, so wala kayo masyado makikita dito sa loob guys aside from parehas lang naman na design doon. Yan, may speakers. And yun lang, wala lang ibang wala ka na ibang i-expect dito. Syempre ganun pa rin yung pag-open ng ng pag-access dito sa pinakalikod. Pull out lever lang. Yan. Sa ibang units or sa ibang pick brands, ito ang inaangat. So sa Hilux na ni-review ko dati, ito yung inaangat Pagdating sa seats, ito nagustuhan ko sa GLX. Maganda na siya. Ganda ng texture. Para ka naka leather seat na design, pero fabric to. Mukha lang siyang leather sa malayo. Tapos ito may texture siya. Ang sarap nito upuan. Ang sarap sa likod, parang mamasahe ka. Tapos slide siya. Tapos height and then recliner. Manual nga lang. Kasi yung hangin ng gulong natin 265 60 rim 18, it's 33 PSI. Kapag may karga ka sa likod, i-increase mo yung PSI to 42. Dito ko natatapusin tong video guys. Kung gusto nyo ng gantong model, interested kayo, kahit Expander yan or X-Force, you can just contact my wife. Lalagay ko yung details siya dito. You can also check the driving experience na in-upload ko din before. So ilalagay ko na lang yung link kung gusto nyo makita. Nandun yung aking first impression sa Mitsubishi Triton na GLS naman yung dinrive ko. Pero I am also assuming na parehas lang naman ng suspension to Since parehas lang naman din ng engine, I guess the feel will be the same. The only difference lang naman is yung exterior look niya, interior look tsaka features medyo nabawasan. Pero kagandaan sa Varia na to, may na siya cruise control. So isa to sa win para sa akin. Ayan, and plus 4x4 siya. GLX variant na 4x4 guys. Saan ka pa? Meron pa nga GL Anyway guys, maraming salamat sa panonood. If you like this video, please press like and share, subscribe on my YouTube channel. Ride safe, drive safe. God bless and enjoy. Bye bye.